Amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Yung pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Caracut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Caracut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This Saturday on Scene Zone, misconceptions, rituals bago sumampa sa entablado at iba pang confessions sa mundo ng teatro. Ang pagiging actor or theater artist ay iba sa pagiging celebrity. Doing a letter B. Letter B. Para mas maganda yung quality. Hindi naman alam ng audience kung nagkamali ka. Nakita ko yung role ko, tapos sabi ko, wow! Hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon na mag-bargain na mas mataas na bayad. So lagi kami napagkakamalan na mura. Okay lang yung mura yan. Which is very wrong. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Good evening Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat na nakikinig nakatutok sa atin ngayon. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla at ngayong episode na ito, kapartner natin ang MX3. Kapartner natin ang MX3 para pag-usapan ang ating kalusugan at syempre kapag MX3, alam nyo na kung sinong doktor po ang ating kasama. Bago ko ipakilala ang ating medical doctor, sundan nyo po kami sa Facebook. Hanapin nyo lamang po yung DZRH News na Facebook page, yung DZRH News Television o kaya sa YouTube, meron din po yan. Sa Facebook, hanapin nyo rin po yung MX3 Natural Supplements o kaya naman po yung Facebook namin ni Doc. Yung sa akin po ay Cheska San Diego Bobadilla at yung kay Doc naman ay Doc
Dr. Edwin A. Bien. Ayan, sinabi ko na kung sino nakasama natin ngayong episode na ito. Doc, magandang gabi po Hi, sa good evening to inyo. you, Chess. Sa mga nakikinig sa atin, muli, magandang gabi po. Ang pag-uusapan natin, Doc, bago natin i-reveal yung ating topic ngayon, may hotline number tayo din, Doc, sa MX3 na pwede nating gamitin, Doc. Ayo po, mamaya, pwede na po kayong mag-text doon. 0918-8888-693. Doc, maganda pag-uusapan natin kasi after yata ng Christmas break, holiday break, o mga handaang inatinan natin, syempre balik na naman tayo sa pag-monitor ng ating kalusugan, pag-exercise at kung ano-ano pa. At isa sa mga ginagawa ng mga pasyente natin, i-monitor yung kanilang laboratory results. Yung iba ay medyo may lumalabas na traces ng tinatawag na fatty liver, Doc. Napakarami ng ipinakita sa akin na ultrasound result. At iba-iba. Ang nakasulat, mild fatty liver, moderate fatty liver. Tinatanong nila kung gaano kahalaga o kaimportante ito. Ngayon, pag-usapan natin, myth and facts. Ibig sabihin, mga totoo at hindi totoo tungkol sa fatty liver. Simulan na natin, Doc. Ano ba itong fatty liver na condition? Pagkakaiba ng healthy liver at saka ng fatty liver. Mga nakikinig sa atin, nakapunta na po kayo sa palengke. I built this website in 5 minutes with Wix Harmony. So I came across this image recently and thought to myself, what if I built an entire brand around this? And so I opened up Wix Harmony with one goal, to see how quickly I could turn a random idea into a real online business. I typed in this prompt and then Wix Harmony started building the site. And in less than a minute, this is what it created. Honestly, it already looked really good. I mean, look at this. But obviously I wanted to make it feel a bit more like mine. And so I made a few quick edits, like changing some of the texts, generated extra visuals to push the creative direction further, refined the brand identity using the brand kit, and then made a few last manual tweaks to perfect everything. And the best part, I still had full creative freedom to customize anything I want. And so after about 5 total minutes, this was the website. And the very last step was connecting a domain, and somehow CAPTCHAclothing.com was actually available. So now I'm officially the owner of a fully functional CAPTCHA-inspired clothing store that I built in literally just 5 minutes. And now I'm ready to sell. So if you have an idea, build your own online business today using Wix Harmony. And let me know what you create. Communicate in over 65 languages with Gemini and Google Workspace. Translate all your meetings and messages in real time with AI in Google Meet and Chat. Understand each other instantly with Google Workspace. Pag hiniwa mo or pag in-ultrasound, kita talaga. Oo, ang itsura nga, parang sa bacon, tumutulay yung taba, parang parihaba, gumuguhit. At iba ang consistency niya sa picture ng ultrasound. Yung ultrasound, parang tuldok-tuldok na brown yung normal, samantalang yung taba, ano lang siya, kulay puti o dilaw na linya. Yan ang fatty liver. Ngayon, ito ang mahalaga. May stages yan. Yang stages na yan, depende kung inyo itong babaliwalain o aalagaan ninyo ang inyong katawan. Napakahalaga po dyan na malaman nyo na ang fatty liver may stages po. At with your permission, Ms. Chess, paki-describe mo nga itong 1, 2, 3, 4, 5 stages na damage ng atay. Naku, parang itsura ng iba-iba ang kanilang itsura, kulay, malamang sa texture din to, iba, Doc, no? Nagsimula tayo doon sa unang klase, yung healthy liver. Sabi mo nga medyo brownish pink, makinis, shiny pa ang itsura ng surface niya. Kapag nagkaroon na ng fatty liver, it's either, Doc, medyo namumutla, naninilaw, at may presence ng fats, Doc. Alam niyo naman ang itsura ng ng taba di ba? Halimbawa na lang po, nagluluto ng taba ng baka, yon ang fatty liver. Yellowish talaga, Doc, no? Yellowish, na pag hinawakan mo siya, hindi na siya kamukha ng healthy liver na grainy, ito slimy, dumudulas na sa daliri. So, hindi na siya pag hinawakan mo firm, pasintabi ho sa mga kumakain, medyo may lagkit na ito, Doc. Tama, lagkit at dulas.
Yung susunod, Doc, ay ano ang manifestation naman itong ikatlong itsura? Fibrosis, Doc. Mas ano siya, mas brownish siya ng kaunti, tsaka parang mas nakikita mo yung may bukol-bukol ng kaunti sa kanyang surface, Doc. Nagsisimula na. So Oo. pag kumakapa, nung healthy liver pa rin, pero sa loob niya, may mga munggo-munggo o parang buha-buhangin na malalaki. Yan tawag natin na fibrosis. Pero Doc, ito'y walang nararamdaman ng pasyente dito. Doon sa unang stage na fatty liver at saka doon sa fibrosis? Wala. Marami yan eh. Hindi nga nila alam na may ganun sila kung hindi pa sila nagpa-ultrasound eh. Ang susunod, Doc, ay ito yung mas narinig natin, mas madalas nating marinig, yung cirrhosis. Mayroon ng mga sintomas yung taong nagsasuffer nito. At ang una niyang nararamdaman, takot. Kasi nakikita na niya, unti-unti na siyang naninilaw, nangangayayat, nanghihina. Pero Doc, bago dumating sa liver cirrhosis, di ba matagal na panahon ng pag-progress ng sakit? Depende sa tao eh. Yes, may mga iba na taon ang inaabot, pero may mga nakita ako na buwan lamang, 1 or 2 months. Depende siguro kung siya ay may bisyo, yung kanyang mga kinakain, mayroon din siyang mga iba pang karamdaman sa katawan na nagpapabit para lalong masira yung atay. So Doc, from the moment na siya na-diagnose na may fatty liver, may possibility na months lang pwede mag-progress yan into fibrosis and cirrhosis? Kung na-diagnose siya fatty liver, hindi naman niya hinintuan ang kanyang bisyo. Manginginom, naninigarilyo, marami siyang mga iniinom na self-medication, konting kirot, pain reliever, yun pwedeng magpabilis nito. Akala natin, Doc, ang nakakasira lang at nakakapag-cause ng fatty liver at kung ano-ano pang problema sa atay ay yung matatabang pagkain lang, Doc. Naku, yan ang ating babaguhin sa pagtatapos ng ating usapan. Hindi pala. So kung humantong na nga sa cirrhosis, yung kaninang diniscuss natin, Doc, it can lead always ba o most of the time lang, it can lead to cancer, Doc, of the liver? Not always, no? Kasi ang pagkakaroon ng cancer, it can happen to anybody, pero mayroong kakayanan ng ating katawan para puksain kung may mga tumutubong cancer cells. Yun na depende sa ating naturalesa. Pero kapag bumababa ang ating naturalesa, yung mga abnormal na selula ay pwedeng manalo. Dito ngayon, nagiging cancerous ito. So, I will not say na cirrhosis is 100% going to cancer, no? Pero with a weak immune system at patuloy na pag-observe ng mga mali sa kanyang lifestyle, malaki ang chance na maging cancerous ito. Doc, lahat ng stages na yan from healthy to may fatty liver hanggang may fibrosis, may cirrhosis, to cancer, alin dyan ang reversible? Well, para sa akin ganito kung early stage cirrhosis, kagandahan naman ng ating atay, may kakayanan itong mag-regenerate with new cells. Early stage pa lang ang kanilang cirrhosis, with proper treatment, lifestyle changes, pwede bumalik paurong na back to a little bit more healthy. Sino-sino ang nagkakaroon ng fatty liver? May mga naririnig na rin ako na sinasabi, sa panahon naman ngayon, halos lahat na ng tao may fatty liver. Yun ang sabi, Doc. Is it true? Or hindi ka ba dapat din mag-alala? Kasi common na yan Common na rin. Common dahil marami na tayong ginagawa na pahirap sa ating atay. So, alagaan natin ang ating atay. Mahirap po yun Alam mo bang ang hirap magkaroon ng liver transplant? Hindi kasing successful ng kidney transplant ang liver transplant. Kasi madugo ang atay. Malambot ito. Konting hiwa mo, pwedeng duguin ng tao. Nakuha natin yung mga causes o dahilan ng pagkakaroon ng fatty liver o yung matataba o nagiging mataba yung ating yung ating atay. Number 1, yun nga sinabi ni Doc kanina, side effect ng medications o mga gamot na iniinom natin. Yes, wag po tayong maniwala sa mga commercial na safe ito kahit walang laman ng tiyan, konting kirot, inom kagad ng pain reliever, magse-self-medicate tayo ng antibiotic, etc. Ang mga chemical na ito ang nagpa-process ang ating atay. Because one of their purpose is cleansing and detoxification of the blood. Isang cause din, Doc, ng pagkakaroon ng fatty liver ang may mga presence of fat sa dugo. Teka muna, bad fat, hindi good fat. Okay. Good fat galing sa tiyan ng bangus o isda. Okay.
bad fat, galing ngayon yan doon sa mga tinataktak natin na halimbawa ay sinigang na taba ang kapal. So yun ang isa sa mga pwedeng culprit pala o dahilan, Doc, no? Diabetes, Doc, yung mga diabetic na nakikinig sa atin. Ang asukal ay napakahirap para sa ating atay na i-filter. Isa yon sa major cause ng fatty liver. Fatty liver din kung rapid ang iyong weight loss, Doc? Oo, kasi naman may mga ibang tao na yoyo ang kanilang ginagawang programa. Napanood nila sa Facebook, hindi sila kakain, bigla silang mangangayaya. Tapos, after 1 week, mag-binge eating naman sila. That is difficult for the liver. Okay. May isa dito, Doc, rapid gain weight pa yan or obesity? Dapat alam po ninyo kung ano ang ideal body weight ninyo. Hindi na ngayon masyadong uso yung BMR. Kasi yung BMR, maganda yan kung hindi malalaki ang mga muscles nyo, no? Kasi kung maskulado kayo, tataas talaga ang BMR ninyo, no? Okay. Ideal body weight based on your height. Yan po ang inyong alamin. Okay. At ika-anim, Doc, genetic o namamana? Pwede, kung mahina talaga yung pinamana sa yung cellula, baka sakali prone ka. So yan yung mga kadahilanan, pero may mga iba pang dahilan, Doc, pero rare na siguro yun. Ito yung mga more common reasons, Doc. Actually, hindi rare. Sa karamihan ng nakikita kong nagkakaroon ng cirrhosis of the liver na nagsimula sa fatty liver, pamumulutan. Sintomas naman ng fatty liver ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Kung may tanong po kayo, may hotline number, ang MX3 0918 88693. Ulitin ko po ang number 0918-48693. Babalikan natin si Dr. Edwin Bian para malaman ano bang nararamdaman ng isang taong may fatty liver. Tayo ay magbabalik.